What's up guys? So for today's video, I just want to share ang aming naging masayang travel with my REHMC family sa Ilocos. So before we start, welcome to Car Vlogs. Don't forget to subscribe and click the notification bell para naman updated kayo sa ating mga videos. So without further ado, let's start! Wait, bago ko makalimutan, your free subscription ay makakatulong para sa mga batang kapuspalad at tutulungan natin silang makapag-aral. Because we are raising also the Project Ilaw para sa mga batang gustong makamit ang kanilang pangarap. Ngayon pa lamang ay nagpapasalamat na ako. Thank you very much! So mga ka-CV, we started our trip. Dito sa Talavera, nag-start kami 10 PM ng gabi. Ayan, sabay kami sa bus at 5 AM na nga ay nakarating na kami ng Ilocos. Grabe, napakahaba talaga ng biyahe pero sulit na sulit naman. In this time, gusto ko na magkilamas kasi parang feeling ko may muta ako. Tingnan niyo naman guys, dito makitang-kita mo na tanong mo na yung mga windmills. So, syempre nagutom kami. We ate at John Phil's restaurant. May dala din kami mga pagkain para makatipid din, di ba? We have nilagang itlog, adobo. Share na kami dito. Siyempre, as a family, share ng mga foods. And wala na nga patumpik-tumpik ka. We came at our first destination, which is the Banggi Ilocos Windmills. Ayan, nasa tabi pala siya ng dagat, guys. Pagpunta nyo pa lang ng Ilocos, ay makikita nyo na sa may daan yung napakagandang mga windmills. Hindi mo nga siya talaga mabilang sa sobrang dami. So, yan, pakit lang tayo dito. And please enjoy the view. Ay, tuwang-tuwa yan guys kasi nga ngayon lang nakakita ng malaking electric fan. Uy! Pero trivia lang guys, itong mga malalaking windmills na ito can generate electricity using the wind energy. As you can see guys, so kanya-kanya kaming picture dito. So kung saan gusto mong part, kasi maganda naman talaga siya dahil nasa tabi ng dagat. Maririnig mo talaga yung tunog ng dagat na sobrang relaxing niya. And makikita mo, medyo slow mo lang yung mga ikot ng mga windmills. Kasi nga, meron din namang scientific purposes yun. Purposes! Ayan o, tignan nyo mabuti. Etong isang to, medyo hindi siya gumagana. Ewan ko, baka nag-overheat. Overheat! So, ayun. So, yung iba naman, gumagana siya. Okay naman. And it can generate electricity talaga. Makakatipid sila. And it is efficient and eco-friendly. Ayan yung mga nakikita niyong tao dyan. That is my co-teachers and faculty and staff sa pinagtatrabahuan ko na school. Thank you po pala sa REHMC family for giving me this opportunity na makapagbiyahe, having a relax and recreation. Yan, magsawa kayo sa pagmumukha ko. Siyempre ako naman yung video dito kay vlogger eh. Chee! Siyempre, sa may isang tabi, pwede kang bumili ng mga souvenirs, yung maliliit na parang windmill keychains. And fast forward, we go to our next destination, which is the Malacanang of the North. Ayan, guys. So, dito, meron siyang bayad actually. 70 sa adult, free yung children, tapos 50 pesos sa my senior citizen. Ayan, guys. So, yan. Pupunta na kami, guys. As you can see sa may bahay, para siyang talagang palasyo. Napakaganda niya. And very old style or classic yung makikita mong bahay. And yung talagang makikita mo na gumamit sila ng wooden materials in order to build this beautiful Malacanang of the North. Ibigay mo lang yung ticket mo sa harap. Tapos, ikaw na bahalang pumunta kung saan gusto mo. Meron siyang first floor tapos may second floor. Now we enter it. Ayan, makikita nyo naman na guys, this is some of the clips na makikita mo pag pumasok ka dito. Sulit siya guys, para kang nag-travel sa way back noong unang panahon. Ayan ako ulit. Siyempre, bida-bida na naman tayo, video tayo dyan. Pumunta tayo from the first floor and then inikot din natin yung second floor. Napakaluwang na guys. And kung di ako nagkakamali, this is one of the rest place ng Marcos family. Ayan, si Imelda Marcos.
Correct me if I'm wrong guys. Yan, madami mga pictures sila mismo yung nakalagay talaga. So yan, makikita mo rin, napakaganda ng view guys. Parang ewan ko kung lake ba to or basta kayo na bahala mag-isip. And kapag nilibot mo talaga tong place na to, napakaraming paintings at mga antiques. Na syempre, ito yung mga collection siguro ng Marcos family from the past. And tignan nyo mabuti yung ano yung mga ba yung makikita mo kapag pinasok mo ang palace na to. Okay, this is the Paway Church na makikita dito sa Ilocos. Dito ka makakita nasa loob ng bahay pero naka-shades. Ang daming mga photos, the old photos of Marcos. Si Bongbong Marcos, nakita natin dyan. Si Imelda Marcos, si former President Ferdinand Marcos Sr. Yan, napakaraming photos dito na pwede mong masilayan ulit. Tapos dito, parang malayo talaga siya sa pollution kasi fresh air yung maaamoy mo dito. Siyempre, medyo amoy kahoy, but napaka-classic. Napakaganda niyang puntahan if you want to way back ulit, magbalik or mag-time travel noong unang panahon. Tignan niyo naman yung mga bintana, no? And yung mga materials na ginamit dito, napakaraming kwarto. Maaaring ito yung mga pinagigan nila noong unang panahon. So yun na guys, makikita mo ang daming mirrors, ang daming mga malalaking cabinets. So yun, kapag lalakad-lakad ka, marami kang talaga makikita dito. So yun lang. Ang creepy lang sa part na to, ito yata yung pinagliliguan nila. Huwag na pumasok, pero binigyan ko lang naman. Di na ako pumasok sa loob. Kasi ang creepy niya guys. It's like kinda CR. So ayun. The rest, sige, makikita niyo naman yun I-house tour ko kayo dito sa Malacanang of the North. Ayan, marami din dito mga artifacts. Ayun si Teacher Kay. So yun yung mga co-teachers ko, faculty and staff. Talagang tuwang-tuwa din naman sila as they see so many things. Katulad nga nito, makikita mo yung mga bagay nila nun, balikbayan boxes, parang mga gamit yun yung mga pagkain or products na naiwan na nga dito at ginawa na lang siyang display. Okay, ayan, tignan mo naman yung view na yan, di ba? Napaka-breathtaking niya and so relaxing na makakita ng mga place or tanawin na ganito hindi mo makikita sa syudad or cities, di ba? Yan, napakarami talagang furnitures, ang luwang-luwang, and also yung pinaka-floor niya, matibay din na matibay din na kahoy yung ginamit. Ito parang kwarto siya ni Marcos kasi may picture niya So ayun, maganda, ang dami ulit ng mga mirrors. Yan, napakasimple lang yan kung titignan natin, but there is a classic or luxurious touch. Kung i-compare mo yung buhay mo nung unang panahon, may mga ganito kang gamit. So yun na, binuksan ko to guys. Ayun. Kutsun yung laman. Ano ko ba? Ganun na yung laman niya. In this part, wala lang naman. Ayan. So may lampshade. Kompleto pa yung mga upuan, yung mga furnitures. Ito parang pinaka-office, ano? So dito yata parang nagkakaroon ng formal meetings. Tignan nyo naman, may mga books and so on and so forth. Another pictures again, historical pictures na makikita mo na iba talaga ng mga prominent na tao mula sa ibang bansa na nakausap ng ating late President Ferdinand Marcos Jr. Ano ba? Ay, senior pala. Sorry! So yun nga guys, nalibot na namin. Ayan, naiya ako kasi may nagpipicture pala sa harap. Binilisan ko na rin yung pagtakbo. Nakakaya. Ako na lang pala hinihintay dun sa may bus. So, lakad-lakad lang. Ayan, tignan nyo guys, diba? Napakasimple, pero napakaluwang sa loob. I promise, napakasulit niya for only 70 pesos. I will rate it 8 out of 10.
Ready na ba kayo sa ating next destination? So without further ado, let's move on na sa ating next destination. Ayan, yung sinasabi ko sa inyo kanina na Poway Church. We are now here at Poway Church. So ayun, sarado siya. But kung makikita mo na preserve nila yung ganda, mukha na siyang luma pero matibay. Kung makikita niyo yung pagkakagawa. So after a long day, napagod nga kami at pumunta na kami sa isang place para makapapahinga. Dito sa Heritage Villa. So dito nga kami guys magi-stay for a night para naman sa day 2 na aming pupuntahan. Okay, after namin mag-rest, kinabukasan for day 2 of our tour ay pupuntahan namin ang isa sa historical place dito sa Philippines. Pero oops, subscribe for part 2!